Hello pong muli mga kabayan, kamusta po ang lahat? Si Kamanong po, nagbabalik po muli para po magkomento po sa inyo dito po sa Tambayang mga kabayan. Samahan nyo po inyong lingkod. Magandang umaga po muna, tanghali, hapon, gabi. Madaling araw po sa atin lahat, saan man sulok na ating bansa o mundo tayo naroon. Ay naway maingatan po tayo lahat mga tambay. Ito po, komentuhan po natin mga tambay. Ito pong update. Ito pong update sa GAA. Yung ginawa po nilang 2025 national budget, di po ba, na napakaraming blanco at nasingitan po ito at bigla po nagkaroon ng himala na 241 billion daw po. Ngayon po, i-update po tayo ni Atty. Vic at syempre po, i-update din po tayo ni Atty. Vic dito po sa nangyayari po na talagang gusto po natin sana na mabilang po muli. Mabilang po ang boto po natin na sinasabi nga po natin, pati ba naman boto natin ay ninakaw pa rin nila. Mga kabayan, may update din po rito si Atty. Vic. At syempre, pakinggan din po natin ang COMELEC. Dahil po ang COMELEC sa pangunguna po ni Commissioner George Garcia ay sinasabi niya raw po walang pondo. Wala raw pong pondo para sa recount, mga tambay. Ayon po kay kay COMELEC Chairman George Garcia, mga tambay. Totoo po ba yon? Sasagutin din po yon ni Atty. Vic, mga tambay. Unahin po muna natin pakinggan si Atty. Vic at sunod po natin si Atty. Garcia, ang COMELEC Chairman. Umpisa na po natin mga tambay. Box switching, ballot box snatching, at kung ano-ano pang anomalya sa precinct level papunta doon sa National Board of Canvassers. Importante po kung talagang meron silang pagtanaw ng pasasalamat sa mamamayang Pilipino, dapat silang magsilbing instrumento at elemento upang lalo pang patibayin ang ating demokrasya at tuldukan na ang sistema ng dayaan sa ating proseso ng halalan. Huwag nating hayaan na depende lang tayo sa kamay ng Commission on Election na pati yung ating party list system depende lang sa kamay ni George Garcia. Malinaw po yung panalo ng Duterte Youth. Yung 2.3 million Filipinos na bumoto sa Duterte Youth, makibang. Pero hindi po ninyo ako iniwan. Maraming salamat. Napakarami nating boto, pati sa ating mga minamahal na overseas Filipino workers, the Filipino migrants, yung ating po mga local absentee voters. Marami pong salamat sa inyo. Lahat ng mamamayan sa Mindanao, sa BARM, sa Visayas, sa Luzon, dito sa Metro Manila. Talaga lang matindi yung inabot nating technical glitch, sabi ng COMELEC. Yun po yung paliwanag nila, technical glitch. Ito pong kay Duterte, lahat po, ang dami kong nasasalubong. Last week po ako'y nagtungo sa Cebu. Kailan ba ako nasa Cebu? Wednesday? Thursday. Napakarami pong sumalubong sa akin. Sa airport pa lamang, dito sa NAIA, at pagdating po doon sa airport sa Cebu, at yan nga po ang sinasabi na sila ay bumoto sa akin. Marami pong salamat sa inyong lahat. Alam ko po yun. Marami talaga tayong nakuhang boto. Wala po sa yabang. Alam ko po yun. And in my heart of hearts, I'm happy because napatunayan natin na hindi kailangan ng ayuda. Hindi po ibig sabihin na binigo nila na maproklama ang inyong lingkod at magkaroon ng isang maisog na senador sa Senado, mananahimik na po tayo. Hindi po. Yung transparency, tuloy-tuloy po yan. Atin silang patuloy na sisingilin dito sa maanumalyang 2025 national budget. Hindi na po natuloy-tuloy yung hearing dahil talaga pong panay postponement ang gobyerno. Hindi naman nakakagulat yun sapagkat talagang walang depensa rito. At alam din naman nila, may mga abogado din naman yan, nag-aaral din yan, pagka kasi nahatulan na unconstitutional, whether partially or in full, yung 2025 national budget, meron pong mananagot sa kasong kriminal. At meron pong mumuro na magkaroon ng impeachment complaint. Yan po yung malinaw dyan. Kaya naintindihan natin kung bakit paulit-ulit na po-postpone. Naintindihan ko ba't pinopospone. Pero hindi ko maintindihan bakit kinakailangan pagbigyan. Yung motion to postpone or reschedule or reset, tapos ang naging order po ay indefinitely. Anyway, maglalagay po tayo ng separate pagla-live po dyan. Kasama ko ang aking co-petitioner, napakahusay na mambabatas at hindi corrupt, si Congressman Sid Ungab. Kami po ay haharap muli sa inyo at kami naman ay magbibigay ng update
dito sa 2025 unconstitutional GAA na kasalukuyan pa rin po nakabinbin diyan sa ating Korte Suprema. Ngayon po'y Mayo at pagdating po ng noon of June 30 ay magsisimula na po yung 20th Congress. Mga kababayan, bukod sa pagsasalaula sa proseso ng ating eleksyon that ayaw i-proklama ni George Garcia itong Duterte Youth, pagdating po ng noon, 12:01 noon ng June 30, 20th Congress na po. Bakit po natin kinakailangan pag-usapan ng kahalagahan nito? Sapagkat, alam mo ninyo, pag 20th Congress, nalalapit na naman yung SONA. Alam naman natin na pagkatapos po ng SONA, within 30 days, dapat isumite na ni Bongbong Marcos yung kanyang panukalang budget for 2026. Paano tayo mag-uusap ng tamang paraan ng pagpasa ng 2026 national budget? Hindi pa nga tayo nakakahingi ng katarungan, nakakakuha ng katarungan. Patuloy pa rin tayong naniningil. Dito sa mapang-abusong 2025 national budget. Kaya ito mga kababayan, ang ating patuloy na hindi natin sila lulubayan dito. Kinakailangan magkaroon ng resolusyon, magkaroon ng closure, magkaroon ng desisyon ng Korte Suprema dito. Hindi pwedeng magpapasa na naman, magsisimula na naman yung mga budget hearing, buhay na naman ang Bicameral Conference Committee report. Yes, Bicameral Conference Committee report, yung nagpapasa po ng budget na punong-puno ng blanco. But I think, ibang-iba na po ngayon. Dito, I hope I'm right. Paupuin lang ni George Garcia itong tatlong Duterte Youth Congressmen. Ibang-iba ho, hindi makakalusot itong ganitong uri ng paglulustay sa pera nating mga Pilipino. Magbabantay ito kasama si Congressman Pulong Duterte, si Congressman Omar Duterte, si Congressman Sid Ungab, si Congressman Bong Suntay, si Congresswoman Sherlyn Banas ng Lone District ng General Santos, at marami pa ho, nandyan yung PPP party list, si Congressman Harold Duterte. Ilan na po yan? Mahigit 10 na po yan. Meron na pong 10 na totoong magbabantay sa tamang proseso ng pagpasa ng ating national budget. Hindi na po uso at hindi na lulusot yung pwede na. Hindi na po lulusot yung pagsasalaula ng ating saligang batas. Meron na po tayo mga kasamang tunay na magbabantay sa proseso. Pagdating naman po sa Senado, again, I hope I'm right. Iba na rin po ang composition. Meron ng mga independent-minded senators na nadarariyan. Hindi ko po muna sila pangalanan. Panoorin po muna natin kung kanino ba talaga sila papanig. Kung sila ba'y papanig sa sambayan ng Pilipino o personal na interest lamang. YouTube channel. Hanapin po ninyo at Attorney Vic Rodriguez. At sana ho ay inyong i-like, i-share at i-subscribe. At yan po ay aktibo na rin at gagamitin po natin yan bilang plataforma. Itutuloy po natin due to inyong mga request po saan man po ako magpunta na you really appreciate kung paano po natin bine-breakdown o hinihimay at pilit na pinasisimple ang mga mahalaga at importanteng usaping panlipunan para lahat po tayo ay kasali. Ang dami ko pong nakasalamuhang mga Grab driver ito over the weekend. Ang dami po nila at nagsasabi nga na sila ay talagang kaisa natin, tumulong, sumuporta at bumoto. Marami pong salamat. Alam ko po marami kayo. Hindi ko man po kayo makilala isa-isa. Basta kung saan man po tayo magkasalubong, lumapit lamang po kayo at magpakilala nang sa ganun makamayan ko man kayo at mapasalamatan ng personal. Kay Larnie Opeño, Kabatingan, dapat may manual counting, Senator Vic. Agad po nilang pinutol yung usapin ng manual counting, wala daw pong budget. Samantalang last year, nakakalimutan yata ni George Garcia, binigyan siya ng 12 billion pesos. 12 billion pesos para po doon sa Naunsiyaming People's Initiative. George Garcia, paliwanag mo rin nasa yung 12 billion na yan. Binigyan ka 12 billion pesos. Baka akala mo nakalimutan na namin yun. Saan mo ginamit yung 12 billion pesos na pera naming mga Pilipino na tinanggap mo last year? Nagagamitin nyo sana sa Naunsiyaming People's Initiative, yung para dyan sa huwad na chapter change.
12 billion po yun, mga kababayan. Atin siyang panagutin dyan, saan niya ginamit, nasaan na yung pera namin. At bahagi yan ng advokasya ng transparency, accountability, peace and security ng hakbang ng maisog. Yan po mga tambay, napakagandang paliwanag. At pakinggan naman po natin ang paliwanag po ni Commissioner George Garcia na wala raw pong pera pagdating po sa sinasabing recount, mga tambay. Pakinggan naman po natin si Commissioner. Nanindigan ng COMELEC na walang pondo para magsagawa ng manual recount ng mga boto. Kasunod dito ng panawagang manual recount ng nakakulong at natalong kandidato sa pagkasenador na si Pastor Apollo Kibuloy. Sinabi ni COMELEC Chairman George Erwin Garcia na sa ilalim ng automated election law, dapat magsagawa ng random manual audit sa mga balota pero sa mga piling presinto lang sa Pilipinas. Iginit din ni Garcia na wala ng jurisdiction ang COMELEC sa manual recount dahil naiproklama na ang mga nanalong senador at hawak ng Senate Electoral Tribunal ang kontrol sa mga nanalong kandidato. Kinakailangan pong baguhin yung batas para po maisagawa yung ganyang klaseng proseso dahil kakailanganin din po namin ng budget at tatamang proseso paano isasagawa yung mga manual recount na ganyan. Samantalang isipin nyo po, nag-hold nga lang po tayo sa election meron po tayong honoraria sa mga guro, may mga gastos po na ginamit ang COMELEC. E di how much more kapag po tayo nagpa-manual recount. Noong Sabado, iprinoklama na ang mga nanalong senador na sina Senador Bongo, dating Senador Bam Aquino, Senador Ron. Yan mga tambay, kaya po minadali nila di ba? Kaya minadali ang proclamation para po mabilis po nilang maproklama na hindi na magkaproblema. Mga kababayan, nakita nyo po, wala raw pong pera, walang pera pang gastos, pero yung sinasabi ni Atty. Vic, nasaan yung 12 billion na gagamitin sana sa peke at huwad na People Initiative, mga tambay. Nakita nyo po yun? Napakaraming pera po pala na napunta yata dito po sa COMELEC, mga kabayan. Makatindi, 12 billion, People Initiative, mga tambay, yung huwad. Nakita nyo po. At syempre po, umpisahan po muna natin. Nagpapasalamat po si Atty. Vic, mga kababayan, sa lahat po na nagtiwala at bumoto po sa maisog. Siya po ay talaga independent pero nasama po siya sa Duterte 10. Isa po siyang napakagaling na abogado at sinityak naman po natin, mga tambay, kung hindi po sila nadaya ay napakaganda po ng magiging sitwasyon, lalong-lalo po sa pagbabago po ng institusyon po ng Senado na nakita po natin na nagamit po yata itong 20 Congress dahil po yata ito ay talagang walang nakita mala anomalya sa ating pong kapirahan ng 3 taon. Bagkus sila po ang nagkaproblema lalong-lalo po sa pagbabudgeting, mga kababayan. Di po ba? Maraming salamat din po, Atty. Vic, at hindi naman po yan ang una't huli. Tinitiyak naman po ng katulad po namin ng mga botante ay sa pagtakbo po niyong muli ay tatangkilikin po at susuportahan po kayo namin ng mga taong bayan, lalong-lalo na po sa nag-iisip, yung hindi po nagpapakatanga at nagpapakabobo dito po sa ating bansa. Marami po kasing nagpapakatanga at nagpapakagago at nagpapakabobo nga, di ba? Lalo po sa mga politiko. Karamihan naman po yung mga nagbabalat kayo, mga huwad, mga mandarambong, mga magnanakaw sa pera ng bayan. Di po ba? Ayan po, mga kabayan. Tapos sinagot din po ni Atty. Vic yung update po. Nakakalungkot lang po, no? Yung GAA, yung 2025 national budget, mga katambay. Grabe, no? Talagang napakaraming delayment ng gobyerno. Yung delay tactics nila. Talagang puro reschedule. Talagang hanggang sa makalimutan na lang po ba ito, mga kababayan? Yung Korte Suprema na dapat po sagutin nila yan. Dahil po talagang maanumalya yung ginawa po nilang pagpasa ng napakaraming blanco sa GAA. Yung tinatawag na naging gago. Di ba? Sa bicameral report parang, sa BICAM pa lang tapos na ang pera natin. At doon na po yung nailalagay sa kanilang mga priority di umano. Mga kababayan, grabe, no? Nakita niyo po yung delay tactics. Kaya nga sinasabi ni Atty. Vic, pagkatapos po ng SONA ng Pangulo, budgeting na naman for 2026. Hindi pa nga nare-resolba yung 2025
na napakaraming anomalya, issue, matatabunan dahil po rito. Nakapagtataka, no? Pagdating po yata sa pamahalaan, para walang pangil at ngipin ng Korte Suprema, parang na-spoiled po yata ang binagoong Pilipinas. Sa lahat po ng gusto ng pamahalaan natin ngayon, ay talagang mukhang sinusunod yata ng Korte Suprema, lalo sa mga delayment. Di ba? Kung ano po yata ang ikumpas yata ng pamahalaan, hindi kaya nagtatanong lang si Kamanong. Napakatagal na po ito na pinasasagot po sila. Pinatatawag po dyan, di po ba? Lalo po yung natalo na si Kimbo. Isa po sa pinatatawag po yan para sagutin. Di ba? Itong maanumalya na pagpasa nila ng budget na isang damukan na blanco na nasingitan po ng hindi bababa sa 241 billion. Mga kababayan, nakakalungkot, no? Ang tagal na po nito eh. At puro po delay. Di ba? Dapat po, meron po yan eh. Meron po silang hearing dyan ng oral argument. Ito pong nakaraang araw. I think May 19. Di po ba? Meron po eh. Pero wala, delay na naman. Grabe, kaya nga po ang sinasabi ni Atty. Vic, napakahirap po ng sitwasyon sa panahon po ngayon ng binagoong Pilipinas. Mukhang kontrolado po yata nila ang sitwasyon di umano. Grabe. Lahat po halos nakakaproblema. Pati po ang ating mga nanalong mga kandidato, lalong-lalo po sa House of Representatives. Di po ba? Ang party list, ang bagong henerasyon, party list, di ba? Yung ating Duterte Youth, di po ba? Na party list natin, yung dinidelay ang kanilang proklamasyon, mga kabayan. Kaya nga pinuntuhan din po ni Atty. Vic yan eh. Pinuntuhan niya na talagang malaking pagbabago po. Sana po hindi po tuluyan itong hindi makaupo sa Kongreso o sa House of Representatives. Itong mga katulad po ng Duterte Youth na meron po tayong 3 seat yan. 3 congressman po yan. At isa po ang bagong henerasyon na talagang kumukundi na rin po yan sa mga maanumalya. Talagang nilalabanan po nila ang maling pagpondo o paggastos ng ating kapirahan. At sinabi rin po ni Atty. Vic, di ba, na handyan pa ang PPP, meron tayong mga congressman dyan, at yung mga nasa Mindanao, at nakabalik din po si Atty. Ungab, at syempre po ang mga Duterte. Sinasabi na nga ni Atty. Vic na mahigit na nga po 10 yan, yung magbabantay at talagang kukwestiyonin ang gagawin po nila, lalong-lalo po sa pagbabudgeting, na nakita naman po natin na sobra-sobrang priority, na wala po tayong nagawa, kung hindi, nagiging parang bula ang ating pera. Parang bula, napakabilis po yatang nawawala, parang bula. Pagka sila na po nag-budgeting. Dahil nga po walang kumu-question. Di po ba? Kaya sana po, mga katamay, sana pa po ay magtuloy-tuloy at hindi po sana sila magtagumpay sa ginagawa po nilang pag-delay, dinidelayment din po nila ang pag-upo po ng mga party list, ang mga nanalong mga congressman, representative, mga katamay, ng pagkaalam nila na ito ay para sa tama at para po sa pagbabago, lalo-lalo sa mga ginagawa nila yatang issue ng korupsyon, ay talagang binibigyan po nila ng problema, mga kabayan. Dahil siyempre, mga nagpasa po kasi yan eh. Nagpasa po yan at siyempre po, meron po yan mga impeachment na papasa po yan. Ipapasa po yan at siyempre po, yung impeachment din po ng Duterte Youth, di ba? Isasampa na po nila yan. Isasampa po nila impeachment ng Pangulong Marcos sa ginawa po nila. Bagkus, nakita naman natin ang Pangulong Marcos, hindi natin alam kung ano na naman ang plano nila. Nakikipag-ayos na naman sila. Mga tamay, willing makipag-ayos sa mga Duterte. Hindi natin alam kung ano na naman ang plano nila. Mambubudol na naman sa mga Duterte. O pati ang mga Pilipino ibubudulin. O kaya, nagpapabango kaya para sabihin sila'y mabait. Wala silang ginagawang kasalanan at masama. Dahil sila pa yung willing makipagbate o makipagkasundo sa mga Duterte. Unbelievable. Hindi natin malaman kung ano na naman ang pinagpaplanuhan o plano nila sa mga iniisip po, lalong-lalo po ang Pangulong Marcos. Iba ang sinasabi niya kaysa sa ginagawa. Kaya napakahirap po pagkatiwalaan di umano ang Pangulong Marcos.
Iba ang kanya sinasabi sa kanyang ginagawa. Napakahirap pong pagkatiwalaan pagka ganyan pong klase ang tao, di umano mga kabayan. At dito rin po mga tambay, yung sinasabi rin ni Attorney Vic, talagang yung ginagawa po nilang proseso ng bilangan at yung ginawa po nito sa machine ay talagang napakahirap po ito mga tambay. Napakahirap po kasi ang sitwasyon po, lalong-lalo pag nadaya ka pala sa machine. Pagka machine po ang gagamitin mga tambay. Napakahirap, lalong-lalo po walang batas. Wala pang batas para dito. At sinasabi rin po, wala rin pong pondo para dito. Ang sinasabi po ng isang COMELEC chairman na si George Garcia, sa kabila ng meron pa pala siyang issue na hindi bababa sa 12 billion pesos ang napunta sa kanya. Pinondohan siya ng House of Representatives ng 12 billion para sa gagawing botohan para po sa People Initiative. Nasaan na po kaya yon? Yung gagamitin daw po sa People Initiative, yung PI. Nasaan na kaya yon, mga kabayan? Nalagay na kaya sa kanya-kanyang bulsa yon o sa kanya-kanyang vault? Grabe, no? 12 billion, hindi naman natuloy yung gagawing botohan dyan. Grabe. At ang mabigat, yung ginawa po nilang automated na halalan, yung mga machine, wala palang batas pa dyan para yung sinasabing pwedeng bilangin yan. Grabe, no? Agrabyado po pala dyan ang mga Pilipino. You know? Dahil kailangan pa gumawa ng batas para dyan. Para merong bilangan na maganap. O para siyempre pag may mga batas na nga naman, popondohan yan. May pondo para kung may mag-question at bilangin yan, ay meron na naman pera, another pera. Kaya pala malalakas ang loob nila, mga kababayan. Napakalalakas ng loob, ano? Kaya pala malakas ang loob. Komento ko po. Pag nilagyan mo ng logic, kaya pala malalakas ang loob nila. You know, pa-easy-easy lang sila. Kasi hindi mo pala pwedeng questionin yung bilangan. Dahil nga automated. Wala pang batas para dito. At kung ikaw naman ay magpapabilang at ibibilangin mo ito, ikaw pala gagastos dahil walang pondo para dito. Kaya pala malalakas ang loob. Pa-easy-easy lang. Pangisi-ngisi lang. Kahit po pala magkaroon ng isang damukal na dayaan dito sa automatic na ito, sa automated na ginamit po natin sa halalan, wala po palang mangyayari sa mga petisyon mo. Dahil unang-una, pag nagpetisyon ka ng bilangan, kung ang paniniwalaan natin, si Attorney George, walang pondo rito at hindi ito mangyayaring bilangin muli. Dahil walang budget para bilangin at walang batas. Pagka siya po ang pinaniwalaan natin, ang sinasabi ni Commissioner George ng COMELEC, walang batas, kailangan gumawa pa ng batas para dito sa sinasabing mabilang ang ginawang botohan dito sa automatic na ito. Di ba? Grabe, no? Grabe. Kaya pala, no? Okay lang pala yung nangyari na malawakan dayaan kasi mahirap mong bilangin. Mahirap mong itama ang mali dahil walang batas at walang pondo para dyan. Kawawang-kawawa po pala dyan. Kawawang-kawawa po pala dyan ang taong bayan. Yung binoto mo pala, kayang-kaya palang nakawin at dayain dahil walang batas. Di po ba? Nakakalungkot, ano? Kaya pala napakadali po pala yata ng dayaan sa COMELEC. Dahil sa ganitong sistema, wala po palang mananagot dahil walang batas. Walang batas pa para dito sa automated na itong machine na ginawa po natin ngayon. Hindi na kasi manual. Pagka kasi manual, may batas. Pero pagka automatic, automated, wala pang batas. Kailangan gumawa pa ng batas. Kaya pala malawakan dayaan, okay lang. Dahil walang mananagot, dahil walang batas. Nakakalungkot, ano? Kaya pala nakita natin na walang aksyon kahit na sabihin natin na ito ay bilangin muli, ay paisi-isi lang po pala ang COMELEC dahil walang batas para dito. You know, grabe, no? Yung malawakang nakita natin na alam natin na talaga nakakadayaan sa ating boto. Yung ating boto ay dinadaya ang ating boto. Pero sa kabila nun,
Wala pala. Walang saysay. Walang saysay pala ang lahat pala ng ating yung ating nararamdamang sakit sa ginawa sa atin at yung mga gusto nating manalo. Wala pala. Kahit pala ito isiro nila. Kahit pala hindi nila ito bigyan ng boto dahil walang batas. Hindi rin mabibilang ulit. Dahil walang pondo. Unang-una, wala rin batas para mag-utos na bilangin ito. Itong bagong sistema na ito, na automatic o automated. Grabe! Grabe! Kaya pala, maluag na maluag di umano na pwedeng-pwede palang mandaya rito sa automated machine na ito. Kasi wala pang nagagawang batas, walang pangil. Walang mananagot, walang makukulong. Mga kababayan, ganun po ba? Kung paniniwalaan natin si Attorney George sa kanya sinasabi, walang pondo, walang batas. Kaya hindi mabibilang lahat ng request ng mga politiko na sa tingin nila inadaya sila. At alam din naman natin nagkaroon ng malawakang dayaan. Kaya lang, wala palang mananagot. Sitting pretty pala sila. Malayang malaya. Dahil yung ginawa nila ay wala pang pangil at walang batas para sila ay managot. At hindi pa pwedeng bilangin. Grabe! Ay nako, parang ginisa sa sariling mantika ang mga Pilipino. Ganun po palang gaguhin. Nakita nyo po, pinag-ubra nyo ang isang automated na halalan. Isang automated halalan, pinag-ubra na COMELEC na walang pangil, walang proteksyon ng taong bayan. Grabe. Dapat, bago mo gamitin yan, ginawan mo rin ng batas para kung magkakaroon na question ng taong bayan na magkaroon ng malawakang dayaan, may batas na para yan. Di po ba? Bakit po? Ano nangyari? Pinag-ubra natin yung automated, walang batas? Ligtas ang gagawa ng masasama para mandaya? Ligtas? Walang pananagutan? Dahil wala pang batas? At walang pondo para ito'y bilangin muli? Grabe, no? Puro protection po yata sa mandaraya ang nakita natin, di umano. Pagka po pinaniwalaan natin ang sinasabi ni Commissioner George ng COMELEC. Grabe, no? Kaya pala pwede, di umano, mandaya pala talaga. Dahil walang ngipin ng batas. Grabe. Siya mismo nagsabi. Walang batas para riyan. Kailangan pa magpasa ng batas. Kaya pala malalakas ang loob yata nila di umano mandaya. Dahil yung ginamit nating automated na botohan ay wala pang batas, walang pangil. Kahit ka pala madaya, walang pananagutan ang mga nandaya sa'yo dahil wala pang batas na pinapasa para managot ka. Dahil unang-una, machine yan. Di po ba? Ano masasabi nyo rito, mga kababayan? Kayang-kaya po pala, Kayang-kaya palang gaguhin talaga. At talagang dayain yata di umano ang ating mga boto sa ganitong sitwasyon. Gumagamit tayo ng halalan na walang protection pala ang Pilipino, lalong-lalo ang ating boto. Pagka pala nagkaroon ng walang hiya, tarantado, gago, mandaraya na commissioner ng COMELEC, kayang-kaya po palang dayain. Di umano. Pagka meron po palang ganyang commissioner. Kasi wala po siyang pananagutan sa batas. Dahil wala pa namang batas na ipinapanukala rito sa ginawa nilang botohan. Lalong-lalo itong automated machine na ito. Itong automated na halalan natin. Dahil wala pa silang batas. Dahil nga po machine na ginagamit natin Kailangan magbigay pa ng bagong batas para dyan. Unbelievable. Grabe, no? Kaya pala kahit gaano karami ang issue ng COMELEC, Chairman, wala palang pananagutan pala. Kahit ano ang ibato nyo na ibato ng ibato, na issue ng issue, na nagkapera, na bayaran,
tumanggap ng how many billions? 12 billions. Wala po palang saysay yan. Dahil walang pangil ang batas sa kanila. Grabe, no? Grabe. Pwede mo lang silang habulin doon saan sa manual, yung dati natin botohan, may batas po yun. Yung manual counting, di ba? Pwede kang magpabilang ulit doon dahil may batas naman po yun. Pero yung dito sa sinasabi ni Atty. George, wala pang batas. Itong automated. Dito po nadaya. Dito po tayo nadaya sa automated na wala pang batas. Grabe, no? Ay, nako, nakakalungkot lang. Talaga po yatang pinagplanuhan nila. Pinus nila ng pinus na maging automated na ang ating halalan. Yung pala, dyan pala pwedeng mandaya, di umano. Dahil walang pananagutan ang mga nandaya. Di po ba? Walang pananagutan ng nandaya eh. Dahil wala pong ngipin ng batas. Wala po. Di ba? Kaya malayang-malaya sila. Mga tambay. Unbelievable. Tapos yan na naman ang gagamitin sa 2028. Wala pang batas. Na hindi mo pwede basta-basta bilangin yan dahil walang batas at walang pondo. Di pwede na naman pala mandaya ang COMELEC. Di umano? At pwede na naman pala mandaya ang commissioner. Di umano? Grabe, no? Palakpakan natin. Bravo. Grabe. Napakatatalino. Kayang-kaya palang lusutan lahat. At kayang-kayang lusutan dahil walang batas. Mga tamay, wala silang pananagutan dahil wala pa namang batas silang nilabag. Grabe, no? Nakita niyo po nangyayari sa ating bansa pagpasok ng binagoong Pilipinas. Yung pondo natin, national budget natin nagkakaproblema na. 2025. 2025 pa lang yan. Paano pa yung 2023? 2024? Di po ba? Grabe, no? Grabe po ang protection nila. Kilalaking pera. Pero wala pong pangil. Walang pananagutan. Pwede nila i-delay na i-delay, lalo-lalo yung budget ng 2025. Pati sa Korte Suprema, napakaraming delayment. Pati sa botohan sa COMELEC. Nako, lahat po napakaraming issue Issue sa pera, yung issue sa ginto natin sa Central Bank. Issue sa PhilHealth. Issue sa mga proyektong tinatangay ng baha katulad ng flood control. Maharlika Investment Fund. Issue, nasaan na? PDIC, GSIS, SSS, at marami pang iba. Wala pong investigasyon. Bakit kaya? Wala rin pangil ang batas doon? Dahil walang investigasyon Mga ibang klase, no? Ganyan po pala. Ganyan po pala mangyayari sa ating pera. Mga kabayan, ganyan po pala. Napaka-easy lang po pala nila gawan ng hindi maganda ang ating pera. Dahil wala pong pananagutan pala. Pera po natin ang ginagastos dito, lalo sa COMELEC. At lalong-lalo po sa mga budgeting natin taon-taon. National budget. Wala po palang mga pangil. Grabe. Kayang-kaya po palang lusutan ng mga politiko, lalo-lalo kung ito'y mga magnanakaw. Mga swapang, ganid, greedy. Kaya pala nilang lusutan lahat. Mga tamay, wala po pala tayong mga matitibay at tinatawag na pangil ang batas natin sa mga ganito. Kaya-kaya pala nilang lusutan. Kaya kawawa po pala ang mga Pilipino. Kawawa po pala tayong mahihirap. Talagang tayo po pala ay talagang lalong maghihirap. At sila naman ay lalong magsisiyaman. Dahil easy money lang po pala sa kanila, di umano. Lalong-lalo po pala pagka ikaw'y matalino sa gobyerno. Kayang-kaya mo palang lusutan lahat. Pag matalino ka, mandarambong, magnanakaw, di umano. Ang kawawa, tayong mahihirap. Tayo, buwis tayo ng buwis. Pero yung binubuwis natin, sila lang po yata ang nakaka-appreciate. Bibigyan lang po tayo ng mga band-aid solution. Pero yung malaking solusyon naman po ay nasa kanila. Sa atin lang po yung band-aid. Yung pinakamalaking solusyon po para sa kanilang kinabukasan, sa kanilang kalahi-lahian na hindi na maghirap, yun po ang napakalaking solusyon nilang nagagawa yata. Pero sa ating mahirap,
sa ating paghihirap, sa ating kalagayan, sa nagmamahalang bilihin, nagmamahalang bayarin natin, at napakahirap makakuha ng maraming trabaho tayo, mga Pilipino. Walang maibigay sa ating trabaho, halos. Mga kabayan, yan. Tayo po ang kawawa. Pero sila, sitting pretty. Anytime, pwede silang mahiga sa isang damukal na pera yata. At pwedeng magpunta kahit saang mundo. Kahit saan pong kasulok-sulukan ng mundo, pwede silang magbiyahe. Dahil marami na sila yatang naipon. Yung iba dyan, may mga account pa sa ibang bansa. Karamihan may account pa sa dami ng naipundar yata nila. Di umano. Katulad po yata ng Comelec ngayon. Mga tambay, malawakan dayaan. Di umano. Isang damukal na perang issue, may 12 billion pa. Pero walang pangilang batas. Walang batas. Para sila ay managot. Unbelievable. Lalong-lalo sa automated machine. Grabe, no? Mga kabayan, ano na nangyayari sa ating bansa? Mga kabayan, sana itong pagpasok ng 20 Congress ay maitama naman po at magkaroon naman po ng proteksyon ng taong bayan, lalong-lalo po sa kaperahan. Mabigyan naman po ng proteksyon ang taong bayan, lalong-lalo po sa ating po mga buwis. Mga tambay, sobra na po sila kayaman. Mga tambay, bigyan naman nila na kaginawahan ng mga mahihirap na nagpapasweldo sa kanila. Magkaroon naman po kayo ng konsensya. Sobra-sobra na po na ang inyo pong napapakinabangan at sobra-sobra na po ang inyong niyaman sa gobyerno. Paginhawahin nyo naman ang taong bayan. Paginhawahin nyo naman ang mga Pilipinong mahihirap. Masagana na po ang buhay nyo. Mga politiko, lalong-lalo yan, pati po ang Comelec, gumiginhawa rin yata sa pera ng taong bayan, di umano. Lahat na po yata ng taong gobyerno, lalong-lalo po yung matataas ang posisyon, gumiginhawa po yata ang kanilang buong lahi at buong angkan. Hindi kaya. Yan po mga tambay, ang update po natin. Ang update din po ni Atty. Vic na talagang ang ating pong inaasahan na GAA, ngayon po ay nagiging gago na. Gago at ginagago na po mga tambay. Dahil sa mga delayment, naging gago na ang GAA. Ang 2025 national budget na naging gago na. Ginagago na eh. Di po ba? Para makalimutan na po at matabunan na po ang issue po mga tambay dahil sa sobra nilang delay, reschedule hanggang sa makalimutan na. Ganun, tapos papasok na naman 2026 national budget. Unbelievable. Muli po mga tambay, maraming salamat po sa mga nakagusto po ng ating Tambayang Makabayan. Thank you po sa mga tumatangkilik at sa ating po mga, siyempre po sa ating mga subscribers. Thank you po sa inyo mga kabayan. Maraming salamat po. Shoutout po sa inyo lahat. Ingat po kayo. Thank you po. At thank you rin po sa mga nagbibigay po ng biyaya sa inyong lingkod. Maraming salamat po. Shoutout po Kingston 123 ng Hong Kong, Eric Hershio ng Canada, Jake Yahut 4531 ng Maisog, California, USA, Gina Ray Solid DDS ng Berlin, Germany, Julieta Celona ng Sydney, Australia, Jem Aris ng United Arab Emirates, Jovelyn Watanabe ng Japan, ako si Pilam, Annie Jo, Teodorico Erguisa Jr., si Arpel Villacorta, at si Baby Roman at Ate Isa ng Cagayan Valley. Maraming salamat po sa inyo po mga biyaya at tulong na pinagkakaloob po sa inyong likod. Maraming salamat po. At ingatan nawa po sa inyong pong mga paggawa. Thank you po. At thank you rin po sa mga nakagusto po ng Tambayang Makabayan sa YouTube at TikTok. At ganoon din po sa mga nagko-comment, like, share, and subscribe. At yung dasal at panalangin po mga tambay, isama po natin sa panalangin at dasal na maingatan po ang pamilya Duterte, lalong-lalo po siyempre ang dating Pangulong Duterte na makauwi na po sa lalong mabilis sa ating bansa at ang pag-iingat po sa Vice President na napakarami pong nagpapabagsak. Maingatan po sana sila. At tayo rin po mga kabayan, ingat po. Magdoble ingat po tayo. Napakahirap na po ng buhay natin. Napakahirap na ng sitwasyon. Kasama pa natin ang masasamang tao. Mga katambay, nagbalikan na naman sila. Ingat po tayo. Muli po, paalam po muna. Maraming salamat po sa muli. Bye-bye. Ingat po tayo.